Chapter 9. Ang kadakilaan ni Kristo sa pagmimisyon at mabuting gawa. Isang panawagan sa henerasyong ito. Ang Diyos ay palapit sa ilan sa inyo, para siyang manunugis ng langit na naghahangad na gawin kang mas maligaya sa ilang mahirap at delikadong trabaho. Ang mga missionaries at ministers of mercy ay hindi nagmumula sa kawalan. Sila ay nagmumula sa mga taong katulad mo na namangha sa kaluwalhatian ng Diyos at huminto sa tinatahak na landas. Minsan ay nangyayari ito kapag ikaw ay papunta sa kabila o kasalungat na direksyon. Paano binihag ng Diyos si Adoniram Judson para sa Burma? Yan ang nangyari kay Adoniram Judson, ang unang overseas missionary mula sa Amerika na naglakbay kasama ng kanyang asawa sa edad na 23 noong February 17, 1812. Sila ay 12 araw pa lang na nakakasal. Iginugol niya ang natitira pa niyang buhay hanggang 1850 na. Naghihirap ngunit laging nagagalak para dalhin ang Burma kay Kristo at ang mga tao ay gawing nagagalak sa Diyos ng walang hanggan. Pero kinailangan muna siyang ibaling ng Diyos at ginawa niya ito sa paraang labis na nakamangha kay Judson na hindi niya kailanman nakalimutan ang providence ng Diyos sa kanyang conversion. Siya ay anak ng isang pastor at isang matalinong bata. Tinuruan siya ng kanyang ina na magbasa sa loob ng 1 linggo noong siya ay 3 taong gulang lamang na siyang ikinagulat ng kanyang ama noong ito ay umuwi mula sa isang paglalakbay. Noong siya ay 16 na taon, pumasok siya sa Rhode Island College na kalaunan ay tinawag na Brown University bilang isang sophomore at nagtapos siya na nangunguna sa kanyang klase matapos ang 3 taon noong 1807. Ang paglayo sa Diyos. Hindi alam ng kanyang mga makadiyos na magulang na si Adoniram pala ay inilalayo sa pananampalataya ng isang kapwa-estudyante na nagngangalang Jacob Eames na isang deist. Noong nakapagtapos na sa kolehiyo si Judson, wala na siyang pananampalatayang Kristiyano. Tinago niya ito sa kanyang mga magulang hanggang noong kanyang ika-20 kaarawan, noong August 9, taong 1808. Noong durugin niya ang kanilang mga puso sa kanyang pagsasabi na wala na siyang pananampalataya at gusto niyang magsulat para sa teatro at nais niyang pumunta sa New York. Ginawa nga niya ito 6 na araw pagkatapos noon, sakay ng kabayong ibinigay sa kanya ng kanyang ama bilang bahagi ng kanyang mana. Hindi pala iyon ang buhay na pinangarap niya. Sumama lang siya sa ilang mga lagalag na mga aktor at katulad ng sinabi niya pagkatapos, namuhay siya na walang pag-iingat at palaboy-laboy, naghahanap kung saan maaaring tumira at dinaraya ang landlord kapag may pagkakataon siya. Ang pagkadismaya sa kanyang natagpuan doon ang naging simula ng ilang remarkable providences. Lumalapit ang Diyos kay Adoniram Judson. Binisita niya ang kanyang Uncle Ephraim sa Sheffield, pero ang natagpuan niya roon ay isang binatang makadiyos na nakapagpahanga sa kanya sa pamamagitan ng pagiging matibay sa kanyang paniniwalang Kristiyano nang hindi nagiging mabagsik at diktatorial. Kataka-taka na natagpuan niya ang binatang ito sa halip na ang kanyang tiyuhing hinahanap. Ang hindi malilimutang gabi, noong sumunod na gabi ay tumuloy siya sa isang maliit na village inn na hindi pa niya napupuntahan kahit kailan. Humingi ng paumanhin sa kanya ang innkeeper na maaaring maistorbo ang kanyang pagtulog dahil may isang lalaki sa kabilang kwarto na mayroong matinding karamdaman. Magdamag na nakarinig si Judson ng mga pagdating at pag-alis at mabababang boses at daing at paghingal. Nag-alala siya na maaaring ang tao sa kabilang kwarto ay hindi handang mamatay. Pinag-isipan niya ang tungkol sa kanyang sarili at nagkaroon siya ng mga terribleng kaisipan tungkol sa kanyang sariling kamatayan. Pakiramdam niyang siya ay isang hangal dahil ang mga mabubuting deists ay hindi dapat nagkakaroon ng ganitong mga struggles. Noong paalis na siya noong umaga, tinanong niya kung mas maayos na ang lalaki sa kabilang kwarto. Patay na siya, sabi ng innkeeper. Naisip ni Judson ang katapusan ng lahat ng bagay. Sa kanyang daan palabas ay tinanong niya, kilala mo ba kung sino siya? Oo, isang lalaki mula sa College of Providence. Ang pangalan niya ay Eames, Jacob Eames. Halos hindi nakagalaw si Judson. Nanatili siya roon ng ilang oras habang pinag-iisipan ang tungkol sa kamatayan at sa walang hanggan. Kung tama ang kanyang kaibigan na si Eames, ito kung gayon ay isang walang kabuluhang pangyayari. Pero hindi makapaniwala rito si Judson na ang impyerno ay magbubukas sa panuluyang iyon at kukuhanin si Jacob Eames, ang kanyang minamahal na kaibigan at gabay mula sa kabilang kama.
Hindi maaari, talagang hindi maaari na ito ay nagkataon lamang. Totoo ang Diyos, at nais niyang mahanap at makuha si Adoniram Judson. Kilala ng Diyos ang lalaki na nais niyang umabot sa mga Burmese people. Buhay kay Kristo at patay sa Amerika. Hindi agad-agad ang conversion ni Judson, pero ngayon ay sigurado na ito. Nakasunod sa kanya ang Diyos, katulad ni Apostol Pablo sa daan patungong Damascus at wala talagang takas. May ilang buwan ng struggle. Pumasok siya ng Andover Seminary noong October 1808 at noong December ay mataimtim niyang itinalaga ang kanyang sarili sa Diyos. Noong June 28, 1809, iniharap ni Judson ang kanyang sarili sa mga Congregationalists para sa missionary service sa East. Nakilala niya si Anne ng parehong araw na iyon at siya ay umibig dito. Matapos makilala si Anne Hasseltine sa loob ng isang buwan, ipinahayag na niya ang kanyang intensyon na manligaw. Nalalaman niya na ang buhay na nakatakda niyang yakapin ay hindi lamang mapanganib at magulo kundi malayo rin. Hindi niya inasahang babalik pa siya ng Amerika. Minsan lamang matapos ang 30 taon at hindi na muling nangyari iyon. Sumama si Anne sa kanya at namatay sa Burma. Narito ang sulat ni Judson sa ama ni Anne na hinihingi ang partnership ni Anne sa missions. Kailangan kong tanungin ngayon, kung pumapayag kayo na mahiwalay sa inyong anak early next spring, at hindi na siya makita sa mundong ito, kung papayag kayo sa kanyang pag-alis at sa kanyang pagsasailalim sa mga paghihirap at pagdurusa ng buhay ng isang misyonero, kung papayag kayo na ma-expose siya sa panganib ng dagat, sa nakamamatay na impluensya ng klima sa dakong timog ng India, sa bawat uri ng kakapusan at pag-aalala, sa pagmamaliit, pang-iinsulto, pag-uusig at marahil ay isang bayolenteng kamatayan. Pumapayag ka ba sa lahat ng ito? Alang-alang sa kanya na iniwan ang kanyang makalangit na tahanan at namatay para sa kanya at sa iyo. Alang-alang sa mga immortal at napapahamak na kaluluwa. Alang-alang sa Zion at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pumapayag ka ba sa lahat ng ito? Sa pag-asa na sa darating na panahon ay makakatagpo mo ang iyong anak sa isang mundo ng kaluwalhatian na may korona ng katuwiran na pinaliwanag ng mga pagbubunyi ng pagpupuri para sa kanyang tagapagligtas, na mula sa mga paggano na naligtas sa pamamagitan niya mula sa walang hanggang pighati at kawalan ng pag-asa. Hinayaan si Anne ng kanyang ama na magdesisyon. Pumayag siya. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa kaginhawaan, kundi sa isang matapat na kagalakan. Lumalapit siya sa ilan sa inyo. Nakangiti at may luha sa kanyang mga mata. Nalalaman kung gaano sa kanyang sarili ang ipapakita niya sa iyo at kung gaano ang magiging kapalit nito. Habang isinusulat ko ito, dalangin ko na hindi ka tatalikod at lalayo. Ang pagkahabag sa mga tao at ang passion para kay Kristo ay iisa. Kung meron kang habag para sa napapahamak na mga tao at isang passion para sa katanyagan ni Kristo, dapat ay may pagmamahal ka sa world missions. Ang isa sa mga burdens ng librong ito ay ang ipakita kung ano ang itsura ng buhay kapag ikaw ay naniniwala na hindi ka dapat mamili sa pagitan ng mga motibo na mahalin ng tao at ang luwalhatiin si Kristo. Hindi magkahiwalay na motibo ang mga ito. Ang pagkilos sa isa ay pagkilos din sa isa pa. Kaya naman kung ang layunin mo ay mahalin ang mga tao, iaalay mo ang iyong buhay para gawin silang walang hanggang nagagalak sa Diyos. At kung ang layunin mo ay luwalhatiin si Kristo, iaalay mo rin ang buhay mo para gawin ang mga tao na walang hanggang nagagalak sa Diyos. Ito ay dahil kahit na anong layunin na mula sa mabuting puso na walang pagnanais na bigyan ng mga tao ng walang hanggang kagalakan sa Diyos ay pagkondena na mayroong mabait na mukha. Palaging ninanais ng pag-ibig kung ano ang pinakamabuti para sa mga nangangailangan at ang pinakamabuti ay ang i-enjoy ang Diyos ng lubos at pangwalang hanggan. Gayon din naman ang anumang pagsusumikap na parangalan ng Diyos na hindi naman naglalayon na gawin siyang kayamanang kasiyasiya sa lahat ng mga nagtaksil sa Diyos ay pakikipagsabwatan sa paghihimagsik. Ang Diyos ay napapapurihan lamang kung saan siya ay pinapahalagahan. Tayo ay nagpupugay sa Kanya kung siya ay isang kayamanan para sa atin. Hindi mo maaaring mahalin ang tao o parangalan ng Diyos nang hindi ginagawa ang pareho. Itong nag-iisang passion ang makitang naluluwalhati si Kristo habang ang napapahamak na mga tao ay nagiging walang hanggang nagagalak sa Kanya. Ang nagsusulong ng great global enterprise na tinatawag nating world missions. Kung ikaw ay pumarito ng walang interes o kaalaman,
Hindi lahat ay nakakarating sa chapter na ito nang may malinaw at masidhing passion para sa kaluwalhatian ni Kristo sa mga unreached peoples ng mundo. Karamihan sa atin ay makitid ang isip at mababa ang respeto sa ibang kultura at minsan pa nga ay self-centered at racist sa paraan ng pamumuhay natin. Halos hindi natin pinag-iisipan ang tungkol sa global, multinational, multi-ethnic, multilinguistic na layunin ng Diyos. At kung ano ang naisin at layunin ng Diyos para sa Guinea at Indonesia at Tanzania at Thailand at Kazakhstan at Uzbekistan at Turkey at Slovakia at China at Siberia at Japan at Cameroon at Myanmar at ng Somali o ng Hmong o ng Dakota o ng Ojibwa sa Minnesota. So, hindi ko iniisip na pumunta ka sa chapter na ito nang may malinaw at malaking interes sa talagang dakilang balita ng mundo na hindi kailanman ibabalita ng media, ang paglaganap ng Christian truth and faith sa mga bansang patungo sa katuparang gawa ng Diyos na ipapakita ang kasaysayan ng mundo sa kung ano talaga ito, isang maikling pambungad sa walang hanggan at maluwalhating kaharian ni Kristo. Hindi ko ipinagpapalagay na narito ka na may pusong nabighani sa dakila at pandaigdigang layunin ng Diyos. Kaya naman nais ko lamang na hayaan ng Diyos na sabihin sa iyo sa kanyang sariling mga salita ang tungkol sa kanyang mga prioridad. Mga bansa sa lupay kay Yahweh magsisibaling. Lahat ng mga lahi maaalala siya't sasambahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala. Naghahari siya sa lahat ng mga bansa ayon sa Awit chapter 22 verse 27 to 28. Pagkatapos ay nariyan ang mga panalangin sa Old Testament. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa, ayon sa Awit chapter 67 verse 3 to 4. At nariyan din ang mga utos sa Old Testament. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay siyang hari. Sa daigdig ay sabihin, ayon sa Awit chapter 96 verse 3 and 10. Pagkatapos ay nariyan din ang dakilang New Testament Commission mula sa muling nabuhay na Kristo. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon, ayon sa Mateo chapter 28 verse 18 to 20. At nariyan din ang dakilang buhay ng ganap na dedikasyon ng Apostol Pablo sa misyong ito. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Subalit tulad ng nasusulat, makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Kanya. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya, ayon sa Roma chapter 15 verse 20 to 21. At nariyan din ang dakilang larawan ng huling kahahantungan ng mga layunin ng Diyos sa kasaysayan. Inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakabalumbon at magtanggal sa mga selyo niyon. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa ayon sa Pahayag, chapter 5, verse 9 to 10. Isang buod ng Statement of Faith on Missions. Mula sa mga ito at sa marami pang ibang talata sa Biblia, ako ay naudyukan sa paglipas ng mga panahon na mag-isip at mangaral at sumulat tungkol sa dakila at pandaigdigang layunin ni Kristo na tinawag na missions. Ilang taon na ang nakaraan, ang mga elders ng church namin ay gumawa ng isang statement of faith para gabayan kami sa pagtuturo sa aming mga apprentices at sa pagpili ng aming mga bagong elders. Ang 13 talata ng dokumentong iyon ang buod ng kahulugan o diwa ng kung ano ang missions. Naniniwala kami na ang utos na binigay ng Panginoong Hesus na gawing tagasunod niya ang lahat ng bansa ay umiiral sa kanyang church hanggang sa katapusan ng panahon. Ang tungkuling ito ay ang ipahayag ang gospel sa bawat tribo at wika at bayan at bansa. Bautismohan sila, turuan sila ng mga salita at pamamaraan ng Panginoon at tipunin sila sa mga churches na may kakayahan na isakatuparan ng kanilang pagkatawag bilang Kristiyano sa kanilang mga sariling kababayan.
Ang tunay na layunin ng world missions ay ang paglikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ng mga worshipers na magbibigay luwalhati sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng may kagalakang pananampalataya at pagsunod. Mayroong missions dahil walang pagsamba. Kapag natapos na ang panahong ito at ang hindi mabilang na mga niligtas ay nagpatira pa sa trono ng Diyos, wala ng missions. Ito ay isang pansamantalang pangangailangan. Ngunit ang pagsamba ay mananatili magpakailaman. Ang pagsamba kung gayon ang pampaalab at layunin ng missions. Kahit ang mga sibilyan ay nagnanais na sundan ang katagumpayan sa front lines. Ito ang big picture. Pumarito si Kristo at namatay at muling nabuhay upang kanyang tipunin ang isang maligaya at hindi mabilang na mga tao mula sa lahat ng mga lahi sa mundo para sa kanyang pangalan. Ito ang dapat na maging pangarap ng bawat Kristiyano. Maingat ako sa pagsasabi nito dahil sa akin na ring isinulat sa chapter 8 tungkol sa secular vocations. Mahalagang tuparin ng milyong mga Kristiyano ang kanilang pagkatawag sa kanilang secular jobs kung paanong mahalaga ring sa panahon ng digmaan, ang kabuuan ng buhay at kultura ay hindi masira. Ngunit sa panahon ng digmaan, kahit ang mga milyong sibilyan ay nagnanais na makapakinig ng balita mula sa frontlines. Masaya sila na marinig ang tagumpay ng mga tropa. Ganon din naman sa mga Kristiyano. Lahat tayo ay dapat na pangarapin ito. Dapat ay naisin natin na mapakinggan kung paano sumusulong ang Haring Jesus. Dapat ay masaya tayo na mapakinggan ang tagumpay ng gospel habang itinatayo ni Kristo ang kanyang church sa gitna ng mga bansa na sa loob ng maraming siglo ay hawak ng kapangyarihan ng kasamaan. Ito ang disenyo ng Diyos sa kasaysayan ng mundo, na ang mga tao mula sa mga bansa at tribo at wika ay sumamba at pahalagahan si Kristo higit sa lahat. O kung paano ito ipinahayag ni Pablo sa Roma chapter 15 verse 9, at upang ang mga hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Walang pagbitiw dahil sa kapaguran, walang duwag na pag-atras, at walang kakuntentuhan na walang habag para sa mga tagasunod ni Kristo habang siya ay itinatakwil sa mga libo-libong unreached peoples. Ang bawat Kristiyano na nagmamahal sa tao at nagpaparangal kay Kristo ay dapat na may pakialam dito. Ang kakulangan sa pananaw ng Batboy. Maaring sabihin ng isa, pero hindi ba't ang gospel ay tungkol sa pagkakamit ng kapatawaran sa aking mga kasalanan at pagkakaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan at ang mapuspos ng espiritu ng kabanalan at ang mabago upang maging katulad ni Jesus? Upang ako ay maging mas mabuting ina o ama o anak o kaibigan o employer o mamamayan? Siyempre, ang sagot ay oo. Pero kung iyan lamang ang magiging focus natin sa ating paglakad kasama ng Diyos, we miss the big picture. Hindi natin nakikita ang mas malaking punto ng lahat ng ito. Para tayong mga Batboys sa Yankee Stadium na iniisip na ang dakilang punto ng World Series ay ang abutan ng bat ang mga players. Kaya hinihimok kita sa pangalan ni Jesus na gumising na, palawakin ang iyong puso, palawakin ang iyong pag-iisip at ibuka ang iyong mga pakpak. Umangat ka ng higit sa iyong limitadong buhay. Oo, isang napakahalagang buhay na hindi minamaliit ng Diyos. At tingnan mo ang dakila at kabigha-bighaning buong larawan ng layunin ng Diyos para sa kasaysayan ng mundo na hindi maaaring mabigo. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Ayon sa Isaiah chapter 46 verse 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama ayon sa Pilipos chapter 2 verse 10 to 11. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka darating ang wakas, ayon sa Mateo chapter 24 verse 14. Huwag mainsulto, makibahagi sa masayang partnership. Habang binibigyan ka ng Diyos ng mga pakpak para makaangat at makita ang mundo kung paano niya ito nakikita, dalangin ko na marami sa inyo ay mahiwalay sa inyong kasalukuyang sitwasyon, trabaho, pamayanan, estado, bansa, plano, at tawagin sa isang direktang pakikibahagi sa dakila, makasaysayan at pandaigdigang layunin ng Diyos bilang isang goer at hindi lamang bilang isang sender. Huwag naman sana mainsulto sa pakiusap na ito ang mga nakatalaga sa local ministry o sa isang mahalagang secular engagement. Sa halip ay magalak.
ikaw ay malayang manatili o malayang humayo. Ang marami sa inyo ay dapat na manatili. Ang iyong pananatili ay mahalaga sa layunin ng Diyos sa kung nasaan ka, at ito ay mahalaga sa kanyang mga layunin kung saan wala ka. Pero kung saan maaaring pumunta ang iba, walang dahilan para makaramdam ng guilt o kaya ay hinanakit. Mayroong malaking pangangailangan para sa joyful partnership. Ang ilan sa inyo na nanatili, ang mga senders ay dapat na isaisip ang pambihirang katotohanan ito. Ang foreign missions ay isang validation ng lahat ng ministries of mercy sa inyong bayan dahil ipinadadala nito ang mga iyon sa ibang bansa. Ang pagtatatag ng church sa isang unreached people ay nangangahulugan ng pagtatatag ng base of operation para sa lahat ng pagkahabag na iniutos ni Jesus para sa mahihirap. Kung hindi natin hahayaan ang ating mga ilaw na magliwanag sa mga tao sa ating sariling bayan upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit, ayon sa Mateo chapter 5 verse 16. Anong uri ng pagsunod ang ating ipadadala sa mga bansa? Kabilang sa mga salita ng Great Commission ang, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo, ayon sa Mateo chapter 28 verse 20. At ano ang iniutos niya? Sinabi niya ang kwento ng isang sugatang lalaki at ng mabuting Samaritano na tumulong sa kanya, at pagkatapos ay sinabi sa ating lahat, humayo ka at ganun din ang gawin mo, ayon sa Lucas chapter 10 verse 37. Ang pagtulong sa pamayanan ay nagpapatotoo sa missions. Ang mga taong nananatili sa sariling bayan ay napapaligiran ng pangangailangan. Kailangan lamang natin ng mga mata para makakita at puso na hindi maaaring magbaliwala. Ang hamong ito ay hindi nakahiwalay sa hamon ng pagmimisyon. Ang pagtulong sa praktikal na paraan sa mahihirap ay nagpapakita ng kagandahan ni Kristo sa sariling bayan at ginagawa nitong credible ang pagpapalaganap ng Christian faith. Tayo ay mga hypocrite para magkunwari na nasasabik at masigasig para sa ministeryo sa ibang lugar, habang binabalewala naman ang mga paghihirap sa sariling lugar. Mayroong mali sa pari at sa levita sa kwento ng mabuting Samaritano na mayroong relihiyosong layunin para sa mga nasa malayo, ngunit ni hindi man lang naantig sa paghihirap na malapit sa kanila kung saan maaari silang maabala o mahirapan din. Ang mga ministries of mercy sa malapit ay nagpapatunay sa katotohanan ng ating pagmamalasakit sa malalayo. Ang foreign missions at hometown mercy ay magkadugtong sa mismong kalikasan ng gospel na ating ipinapahayag sa mga bansa. Ang puso ng gospel ay ito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha ayon sa 2 Korinto chapter 8 verse 9. Ang kaligtasang ating ninanamnam para sa ating sarili at dinadala sa iba ay isang ministeryo ng habag ng Diyos para sa mahihirap kung saan kabilang tayong lahat. Utang natin ang ating buhay sa commitment ng Diyos sa missions at sa pagpapakita ng habag. Marami siyang pinagdaanan para tulungan tayo at kasama sa kanyang tulong ang lahat ng uri ng tulong na kailangan natin at nahirapan siya at narumihan sa paggawa nito. Sa katunayan nga ay pinatay pa siya. Ang mahabaging paghihirap na ito ay ang kabayaran at ang daan para sa ating kaligtasan. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan, ayon sa 1 Pedro chapter 2 verse 21. Ang pagmimisyon at pagtulong sa nangangailangan ay hindi mapaghihiwalay sapagkat ang mismong gospel na dinadala natin sa mga bansa ay nagpapakita at naguutos ng pagkahabag sa mga mahihirap sa sariling bayan. Ang kalunos-lunos na paghahambing ni McCheyne. Wala na akong nabasang mas magandang pahayag sa koneksyong ito kaysa sa sinabi ni Robert Murray McCheyne, isang batang pastor sa Scotland na namatay sa edad na 29 noong 1843. Sinagot niya ang ilan sa mga mabusising tanong tungkol sa ministeryo sa mga mahihirap sa pamamagitan ng pagkukumpara nito sa ministeryo ni Kristo sa atin. Ngayon, mga minamahal kong Kristiyano, ang ilan sa inyo ay nananalangin araw at gabi para maging sanga ng tunay na puno ng ubas. Ipinapanalangin mo na maging katulad ka ni Kristo sa lahat. Kung gayon, dapat na maging katulad ka niya sa pagbibigay, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo. Objection number 1. Sa akin ang pera ko. Sagot, maaaring sabihin ni Kristo, ang dugo ko ay sa akin ang buhay ko. Kung gayon, saan na tayo pupulutin? Objection number 2.
Hindi karapat-dapat ang mga mahihirap. Sagot, maaaring sabihin ni Kristo, sila ay mga masasamang rebelde. Dapat ko bang ialay ang buhay ko para sa mga ito? Ibibigay ko na lamang sa mga mabubuting anghel. Pero hindi, iniwan niya ang 99 at hinanap ang naliligaw. Binigay niya ang kanyang dugo para sa mga hindi karapat-dapat. Objection number 3. Baka abusuhin lang ito ng mahihirap. Sagot, maaring sabihin din yan ni Kristo. Oo, at nang may higit pang ang katotohanan. Alam ni Kristo na libo-libo ang tatapak sa kanyang dugo na karamihan ay hahamakin ito, na marami ang gagawin itong excuse para lalo pa o patuloy pang magkasala. Ngunit ganoon pa man, ay binigay pa rin niya ang kanyang sariling dugo. O mga minamahal kong Kristiyano, kung ikaw ay magiging katulad ni Kristo, magbigay ng sagana, magbigay ng madalas, magbigay ng malaya sa mga hamak at mahihirap, sa mga hindi nagpapasalamat at mga hindi karapat-dapat. Si Kristo ay maluwalhati at masaya at magiging ganoon ka rin. Hindi ang pera mo ang gusto ko, pero ang iyong kaligayahan. Tandaan mo ang kanya mismong salita, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Katulad ng pagkakaroon ng ugnayan sa pagitan ng mismong gospel at pagpapakita ng habag sa mga mahihirap sa malapit, ganoon din na may magandang ugnayan sa pagitan ng mga Kristiyano na nagiging merciful church sa sariling bayan at mga Kristiyano na nagtatanim ng merciful church sa ibang bansa. Wala dito ang matatawag na isang nasayang na buhay. Tunay nga na ang authenticity ng isa ay nakadepende sa authenticity ng isa pa. Hindi tunay o mapagkakatiwalaan ang maglakas loob na magpadala ng isang bagay na wala naman tayo. At hindi tunay o mapagkakatiwalaan ang magkaroon ng kayamanan at hindi ipadala ito. Ang ugat ng Student Volunteer Movement. Ang joyful partnership sa pagitan ng mga miyembro ng church na naglilingkod sa sariling bayan at sa mga misyonero sa ibang bansa ay nangyari na noon at maaari itong mangyari ulit. Sa unang dekada ng ika-20 siglo, sumabog ang Student Volunteer Movement sa Amerika nang may malaking missionary impact. Ito ay pambihira dahil sa bilang ng mga misyonero na pinadala at sa lalim at lawak ng mga laymen na sumuporta rito. Isa itong kahanga-hangang partnership. Ang ugat ng Student Volunteer Movement o SVM ay nagmula pa noong kilalang Haystack Prayer Meeting noong 1806 sa Massachusetts. Isang spiritual awakening ang nagpakilos sa mga mag-aaral ng Williams College at nagudyok sa isang grupo ng mga kabataang lalaki na ilaan ang kanilang sarili sa pananalangin 2 beses isang linggo sa Hoosac River. Sila ay nag-focus sa spiritual welfare ng ibang mga estudyante. Noong August 1806, inabutan sila ng mga pagkulog sa kanilang daan pauwi, kaya sumilong sila sa ilalim ng isang haystack o tambakan ng mga dayami. Ginamit nila ang oras na iyon para magpatuloy sa pananalangin. Sa pagkakataong ito ay nagsumamo sila para sa awakening o pagkagising ng interes ng mga estudyante para sa foreign missions. Hinikayat ng isa sa kanila, si Samuel Mills, ang maliit na grupo na i-consider ang kanilang sariling kahandaan na maging missionaries. Para maramdaman ang bigat ng oras na ito, tandaan natin na sa panahong ito sa kasaysayan ng Amerika, wala ni isang foreign missionary ang umalis sa baybayin ng Amerika. Walang mga missionary societies. Ang karamihan sa mga churches ay walang vision para sa mga unreached peoples sa kabilang ibayo ng mga mapanganib na dagat. Katulad ng sinasabi ng marami ngayon, maraming dapat gawin sa tahanan o sariling bayan. Totoo naman yan. Pero itong maliit na grupo ng mga nananalangin estudyante ay hindi na kontento sa isang American church na ang puso ay hindi naman nag-aalab ng may pag-ibig para sa mga unreached peoples at may kasigasigan para sa kaluwalhatian ng Diyos sa mga bansa. Hindi na sila maaring makontento sa isang church na hindi nagpapadala ng mga foreign missionaries. Laban sa lahat ng spiritual, historical at structural inertia o kawalan ng pagkilos, binigyan sila ng kakayahan ng Diyos para sumulong. Isinilang ang The Brethren. Habang nananalangin sa ilalim ng kumpol ng dayami, inilaan nila ang kanilang sarili sa missionary service. Dito sa meeting sa ilalim ng kumpol ng dayami ay nagsimula ang foreign missionary movement ng mga churches ng United States. Noong September taong 1808, binuo ng grupo ang Society of the Brethren para patatagin ang kanilang paninindigan na ibigay ang kanilang sarili sa pagmimisyon.
Ipinalaganap ni Samuel Mills ang The Brethren Vision noong siya ay mag-aral sa Yale at pagkatapos ay sa Andover Seminary. Lumipat siya sa Andover para maging bahagi ng ginagawa ng Diyos doon sa ilalim ng pangunguna ni Adoniram Judson. Itong grupo ng Brethren sa Andover ang nag-udyok sa pinakaunang American Mission Agency, the American Board of Commissioners for Foreign Missions, at sa grupong ito nagmula ang unang pinadala ng mga overseas American missionaries noong 1812. Isinilang ang Student Volunteer Movement. Noong 1846, pumunta si Royal Wilder sa India sa ilalim ng unang American Board of Commissioners. Bumalik siya noong 1877 dahil sa kanyang kalusugan at nanatili siya sa Princeton. Doon ay binuo ng kanyang anak na si Robert ang Princeton Foreign Missionary Society. Ang mga panalangin ng grupong ito ay nagresulta sa isang mahalagang pagtitipon na ipinatawag ni D.L. Moody sa Mount Hermon, Massachusetts, noong summer ng 1886. 251 estudyante ang nagtipon para sa isang buwan na Bible Conference. Matapos ang isang makabagbag damdaming talumpati ni Pastor A.T. Pierson tungkol sa pagmimisyon sa buong mundo, 100 sa mga estudyanteng ito ang nag-volunteer para sa paglilingkod sa ibang bansa. Napukaw ng espiritu ng pangyayaring ito ang mundo ng mga estudyante. Noong school year 1886 to 1887, si Robert Wilder at John Foreman ay naglakbay sa 167 na paaralan para ipalaganap ang vision. Ang formal na organisasyon ng Student Volunteer Movement ay nangyari 2 taon pagkatapos at si John R. Mott ang nagsilbing chairman nito. Ang layunin kung paano itong ipinahayag ni Mott ay may 5 bahagi. Ang 5-fold purpose ng Student Volunteer Movement ay ang pangunahan ang mga estudyante sa isang masusing pagkonsidera sa mga hinihingi ng foreign missions sa kanila bilang isang life work. Ang pagyamanin ang layuning ito sa pamamagitan ng paggabay sa mga estudyante na naging volunteers sa kanilang pag-aaral at mga gawain para sa missions hanggang mapa sa ilalim na sila sa direktang pamamahala ng mission boards. Para pagkaisahin ang lahat ng volunteers sa isang panlahatan, organisado at agresibong kilusan para magkaroon ng sapat na bilang ng mga well-qualified volunteers para matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mission boards at makalikha at mapanatili ang isang matalino, mahabagin at aktibong interes sa pagmimisyon sa ibang bansa sa bahagi ng mga estudyante na mananatili sa kanilang sariling bansa upang masigurado ang malakas na suporta sa missionary enterprise sa pamamagitan ng kanilang advokasya, mga kaloob at mga panalangin. Ang paglago ng SVM sa mga sumunod na 3 dekada ay talaga namang phenomenal. Ang sigaw ng pagkakaisa ay ang evangelization ng mundo sa henerasyong ito. Noong 1891, mayroon ng 6,200 students ang pumirma sa isang statement na ganito ang nilalaman: "Ang aking layunin kung pahihintulutan ng Diyos ay maging isang misyonero sa ibang bansa." Sa bilang na ito, 321 ang nakaalis na para maglingkod sa ibang bansa. Ang peak year ng SVM ay 1920, noong 2,738 na students ang pumirma sa pledge card at 6,890 ang dumalo sa Quadrennial Convention. Sa taong 1945, sa pinakamababang estimate, 20,500 students na pumirma sa declaration ang nakarating sa ibang bansa para magmisyon. Pinag-alab ng Student Volunteer Movement ang mga businesses at mga churches. Maraming mga bagay ang kahanga-hanga tungkol sa kilusang ito at puno rin ito ng katuruan at inspirasyon para sa ating henerasyon 100 taon ang makalipas. Halimbawa, hindi lamang ang mga estudyante ang ginising at pinag-alab ng Student Volunteer Movement, kundi pati ang mga miyembro ng mga churches. Si J. Campbell White, ang unang secretary ng Layman's Missionary Movement, ay nagsulat noong 1909. Sa loob ng huling 20 taon, nagkaroon ng kamanghamanghang pag-unlad ang missionary spirit sa mga kolehiyo ng United States at Canada. Naimpluwensyahan ng libu-libong malalakas na mga lalaki at babae na mabuhay ng may nangingibabaw na missionary life purpose. Dahil naakit sa kasigasigang ito, isang batang businessman ang dumalo sa 1906 SVM Convention sa Nashville. Inisip niya sa kanyang sarili, kung makikita ng mga laymen ng North America ang mundo kung paano ito nakikita ng mga estudyanteng ito, sila ay babangon
at ibibigay ang lahat ng kailangan para sa gawain. Sa isang prayer meeting ng mga businessmen noong November 15, 1906 sa New York ay isinilang ang Layman's Missionary Movement. Ang nakasaad na layunin nito ay investigation, agitation at organization, ang investigation ng mga laymen sa missionary conditions, ang pakikipaglaban ng mga laymen para sa isang nararapat na missionary policy, at ang pag-oorganisa ng mga laymen para makiisa sa mga ministers at missionary boards sa pakikibahagi ng buong church sa dakilang gawain nito ng pagliligtas sa mundo. Ang regalo ng mga passionate leaders. Kung paanong naghanda ang Diyos ng extraordinary leadership sa SVM sa katauhan nila Robert Wilder, Robert Speer at John R. Mott, gayon din naman tumawag siya ng mga leaders para sa Layman's Missionary Movement. Sa pangunguna ng mga leaders na ito na nangusap na may natatanging prophetic power, libo-libo sa mga laymen ang naunawaan ng vision para sa layunin ng Diyos sa buong mundo. Ang leader ng movement ay hindi isang misyonero at hindi isang pastor, siya ay isang businessman. Napakalalim ng partnership na nabuo sa pagitan ng mga estudyante na silang humahayo at businessmen na silang sumusuporta sa mga humahayo dahil mayroong God-centered visionary leaders sa parehong grupo. Pareho silang napukaw ng iisang passion na huwag sayangin ang kanilang mga buhay. Maririnig mo ito sa halos bawat pangungusap na isinulat ni J. Campbell. Karamihan sa mga tao ay hindi nasisiyahan sa mga permanenteng kinalabasan ng kanilang mga buhay. Walang makalulubos ng kasiyahan ng buhay ni Kristo sa kanyang mga tagasunod maliban sa pag-angkin ng layunin ni Kristo sa mundo na kanyang pinuntahan para iligtas. Ang kasikatan, kaginhawahan at kayamanan ay mga ipa at abo lamang kung ikukumpara sa walang hanggan at nananatiling kagalakan ng paggawa kasama ng Diyos para sa katuparan ng kanyang walang hanggang mga plano. Ang mga taong inilalagay ang lahat sa gawain ni Kristo ay nakakamit ang pinakamatatamis at walang katumbas na mga gantimpala ng buhay. Ang mga senders ay hindi nahihiyang yakapin ang layunin ng paghayo. Muli, hindi ito kontra sa isinulat ko tungkol sa kahalagahan ng secular work sa chapter 8. Ito ang punto. Sa isang digmaan, kahit gaano kahalaga ang civilian work, lahat ay naghahangad na magkaroon din ng kontribusyon ang kanyang buhay para sa distant war effort kung saan sinisira ang enemy lines. Matatagpuan ng mga lay people, mga pastor, mga churches, lahat tayo na nanatili sa likod ang pinakamatatamis at walang katumbas na mga gantimpala. Habang ating pinapalawak ang ating mga puso para yakapin hindi lamang ang mga pangangailangang nasa sariling bayan, pero maging ang mahihirap at hindi pa naaabot na mga lugar sa mundo. Nakita ng mga businessmen na ito mula sa nakalipas na daang taon ang kanilang secular calling at ang kanilang missionary vision na pinagsamang kabuuan. Ang paraan kung paano ipinaliwanag ni J. Campbell White ang vision ng kilusan ay nagbigay sa mga businessmen ng mga kategorya para sa pagkaunawa ng pagkakaisa ng buhay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Sinabi niya, ang movement na ito ay nangangailangan ng pinakamalaking posibleng mahihingi sa mga tao. Ito ay nagsusumikap na ipahayag sa kanila ang pagtawag ng Diyos para sa isang buhay na ang nangingibabaw na layunin ay itatag ang paghahari ni Kristo sa mga relasyon ng mga tao. Pinapaalalahanan sila nito na ang pagiging makasarili ay isang pagpapakamatay, habang ang paglilingkod sa iba ay nagdudulot sa kaluluwa ng pinakamataas na posibleng kaligayahan. Ang nakakagulat na epekto sa church noon, pero ano na ngayon? Pinakita ni White sa kanyang henerasyon na ang passion for missions ay hindi lamang ang paraan para iligtas ang mundo, pero para iligtas din ang church. Ang pagsusumikap para i-evangelize ang mundo ay nagpapakita ng pinakamabilis at pinakasiguradong paraan ng pagliligtas sa church. Labis na nakamamangha ang material resources natin kaya dahil dito ay nasa panganib tayo na mas pagtiwalaan ang kayamanan kaysa sa Diyos. Kung ang isang tao ay lumalago sa kayamanan, walang iba maliban sa palagiang pagbibigay ang maaring pumigil sa kanyang paghina ng kaluluwa. Ang evangelization ng mundo ang tanging gawain na sadyang malaki at mahalaga para magbigay ng sapat na outlet para sa kayamanan ng church. Totoo pa rin ito. Ang missions ay hindi lamang mahalaga sa buhay ng mundo. Ito ay mahalaga sa buhay ng church. Tayo ay mapapahamak kasama ng ating mga kayamanan kung hindi natin ibibigay ang ating mga sarili sa ministeryo ng evangelism at mercy sa ating sariling bayan at pagmimisyon sa mga unreached peoples.
Mayayaman ang mga tao sa Amerika. Ang lahat ng perang kailangan para magpadala at sumuporta sa isang hukbo ng mga ambassadors na mapagsakripisyo at mapagpalaganap ng kagalakan ay nasa church na. Pero hindi natin ito ibinibigay, lalo nang hindi para sa layunin na abutin ang mga unreached peoples ng mundo. I-consider mo itong statistics mula 2021 to 2022 tungkol sa pagbibigay ng mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ngayon ay ibinibigay ang 2.9% ng kanilang kinita. Noong panahon ng Great Depression, sila ay nagbigay ng mas mataas na 3.3%. Tanging 1% ng sambahayan na kumikita ng higit sa $75,000 ang nagbibigay ng at least 10% ng kanilang sahod. Ang average ng pagbibigay ng mga adults na dumadalo sa mga US Protestant churches sa Amerika ay nasa $17 sa isang linggo. Kung lalabas pa tayo ng Amerika para i-consider ang pandaigdigang pagkakaloob ng Kristiyano, hindi rin naman ganoon kalaki ang improvement. Ayon sa Missions Advocacy Ministry na The Traveling Team, ang annual income ng lahat ng miyembro ng church ay nagkakahalaga ng $53 trillion. Ang annual income ng evangelical Christians ay nasa $6.72 trillion. Sa kabuuang iyon, ang $896 billion ay ibinibigay para sa gawain ng mga Kristiyano. Malapit na sa kung magkano ang ginagastos namin sa Amerika tuwing Pasko na inisa-isa sa mga sumusunod na kategorya. $734 billion, 82% ay napupunta sa home ministries ng mga churches. $107.5 billion, 12% ay napupunta sa home missions. $51.7 billion, 5.7% ay napupunta sa unevangelized non-Christian world. Iba ito mula sa unreached world. Tinataya na $880 million, wala pang 1% ang napupunta sa unreached peoples. Hindi ko intensyon na ipahayag na dapat tayong umurong sa anumang pagpapakita ng Christian generosity. Ang punto ko ay ito, pinagkalooban ng Diyos ang mga Kristiyano ng lahat ng financial resources na kailangan para suportahan ang isang bugso ng mga misyonero at mga gawain ng pagmimisyon. Napakarami nito para sa lahat ng breakthroughs na kailangan kung tayo lamang ay mabubuhay para ipakita na si Kristo ang ating kayamanan. Hindi natin siya lubusang makikilala, kundi sa kanyang misyon. Para sa kanya mismong kaluluwa, kailangan ng church na makibahagi sa missions. Hindi natin makikilala ang Diyos sa kanyang buong karingalan hanggat hindi natin siya nakikilalang matagumpay na kumikilos sa mga bansa. Hindi natin siya hahangaan at pupurihin ng nararapat hanggat hindi natin siya nakikitang tinitipon ng company of worshipers para sa kanyang sarili mula sa bawat people group sa mundo, kasama ang lahat ng Muslim at Hindu at Buddhist peoples. Wala nang nagpapalawak pa ng ating vision sa matagumpay na biyaya ng Diyos ng katulad ng saklaw ng kanyang pagliligtas sa kasaysayan. What a story it is! Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan ayon sa Awit chapter 77 verse 11 to 12. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila ayon sa Awit chapter 150 verse 2. Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga hentil. Lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya ayon sa Roma chapter 15 verse 11 na mula sa naisulat sa Awit chapter 117 verse 1. Ano ang sitwasyon natin sa mundo ngayon? Ang mga hamon sa page evangelize ng mundo ay napakalaki pa rin. Nasa mas magandang posisyon tayo para malaman ang saklaw at kalikasan ng gawain ngayon higit kailanman. Isinulat ni Patrick Johnstone, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, tayo ay may halos kumpletong listahan ng mga bansa sa mundo at ang lawak ng kanilang pagkaka-evangelize. May iba't ibang grupo na nagsasagawa ng research para matulungan ng church na malaman kung anong mga people groups sa buong mundo ang niyakap na ng isang Christian church o mission agency. Ang libro ni Johnstone ay nagbigay ng isang magandang summary ng sitwasyon sa paglipat ng siglo. Isang paraan para ilarawan ang sitwasyon ay sabihin na halos 1.2 to 1.4 bilyong tao ang hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na marinig ang gospel. Ibig sabihin, sila ay nasa mga kultura kung saan hindi madali ang pangangaral ng gospel sa paraang mauunawaan nito. Ang ibang analysts naman ay nagbigay ng mas mataas na estimate ng mga unevangelized
Halimbawa, ang Annual Statistical Table on Global Mission 2002 nina David Barrett at Todd Johnson ay nagsasabi na mayroong 1,645,685,000 unevangelized people sa mundo. Ibig sabihin, 26.5% ng populasyon ng mundo ay kabilang sa mga people groups na walang katutubo o indigenous evangelizing churches. Halos 95% ng mga ito ay nasa tinatawag na 1040 window, sa pagitan ng latitudes 10 at 40 degrees north of the equator at sa pagitan ng Atlantic at Pacific Oceans. Ito ang isang malaking hamon ng ating panahon. May pag-asa ang pagtanaw rito ni John Stone batay sa kasaysayan. Kung babalikan natin ang mga pangyayari, makikita natin ang isang remarkable pattern sa 200 taon na paglago ng church habang ito ay lumalaki. 1700s, the North Atlantic; 1800s, the Pacific; 1960s, Africa; 1970s, Latin America; 1980s, East Asia; 1990s, Eurasia. Sa 1.5 beses na pag-ikot sa mundo, ang natitirang hamon sa atin ngayon ay ang 10/40 window area. Ang Central at South Asia at ang Middle East ang mga natitirang major areas of challenge. Saan magmumula ang breakthrough ng unang dekada ng bagong milenyo? Ito ba ay magmumula sa mga Muslim, Hindu o Buddhist? Ito ang mga panghuling balwarte ng kaaway sa kaluluwa ng mga tao na hindi pa napapasok. Palakas ng palakas ang alon ng gospel sa mga lugar na ito at nagkakaroon pa nga tayo ng patikim sa kung ano ang maaaring ibig sabihin ng breakthrough na iyan. Kung sana ay nagkaroon ako ng space at freedom para sabihin ang mga kahanga-hangang bagay na nangyayari rito sa tila hindi mapasok na mga kuta ng paniniwala. Mayroong pagtawag ang Diyos sa henerasyon ngayon. Makinig. Merong pagkatawag sa henerasyong ito na sumunod sa nabuhay na Kristo at gawing tagasunod niya ang lahat ng unreached peoples ng mundo. Ako ay nananalangin na tatawag at maghahanda ang Diyos ng daan-daang libong mga kabataan at finishers, mga taong nagtatapos ng isang career at handang magpatuloy sa isa pa sa Christian ministry. Dalangin ko na ang banal na pagkatawag na ito ay uusbong sa iyong puso ng may kagalakan at hindi guilt. Dalangin ko na ito ay makukumpirma ng mga kinakailangang kaloob at ng matinding pagnanais at ang kumpirmasyon ng iyong church at ang mga katibayan ng providence. Pag-alabin mo pa ang bawat kisap ng pagnanais sa pamamagitan ng pagbabasa ng biographies at pagbubulay-bulay sa kasulatan at pag-aaral tungkol sa mga unreached peoples at pananalangin para sa passion at pakikipag-usap sa mga matatagal na sa misyon. Huwag mong takasan ang pagkatawag. Pursue it. Hayaan mong manahan ang iyong isipan sa masaklap na kalagayan ng mga napapahamak na mga individual, ngunit ganon din sa lahat ng mga people groups na walang kahit anong access sa gospel. Ito ang dakilang ambisyon ni Pablo. Ang ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo ayon sa Roma chapter 15 verse 20. Palagi ang merong unconverted na maaring madala kay Kristo kung saan meron ng naitatag na church. Hindi iyan ang kakaibang tungkulin ng frontier missions. Ang ginagawa ng frontier missions ay kung ano ang hinangad na gawin ni Pablo. Itatag ang church kung saan walang posibilidad ng ministeryo ngayon. Ito ang pinakamalaking pangangailangan sa ngayon, hindi lamang para sa mga misyonerong hahayo para maglingkod sa established church sa ibang bansa na isa ring malaking pangangailangan, lalo na sa leadership development, kundi para rin sa mga missionaries na hahayo sa mga tao at lugar kung saan walang church na paglilingkuran. Hindi pa tapos ang araw ng pagmimisyon. Huwag mong isipin na tapos na ang panahon ng foreign missionaries na para bang kayang tapusin ng nationals ang gawain. Mayroong daan-daang mga lahi at milyon-milyong mga tao kung saan walang Christian nationals para gawin ang same culture evangelism. Mayroong kultura na dapat abutin. Tunay naman na maari itong abutin ng isang non-Westerner dahil pinalalago ng Diyos ang kanyang church ng mas mabilis sa non-Western world. Talagang magiging kahanga-hanga iyon. Wala akong pagnanais na limitahan ang kagalakan ng pag-ibig. Bukod dito, maaaring ang mga Western specialists na mataas ang kasanayan ngunit nag-aalangan ay hindi magiging mas mabunga kaysa sa mas simple at matatapang na missionaries. Patungkol naman sa pagmimisyon sa mga Muslim, sinabi ni Patrick Johnstone, kadalasan ang mga pinakamagagaling na misyonero ay iyong hindi gaanong nakapag-aral maliban sa basics ng Islamics, ngunit mayroong matinding pagnanais sa pagbabahagi kay Kristo sa iba. Sa kanilang katapangan para kay Jesus, sila ay nagpapatotoo sa mga Muslim.
sa mga lugar kung saan matatakot pumunta ang isang Islamist. Pero huwag kang magkamali, ang isang kultura ay dapat na abutin at yan ang missions. Missions, hindi same culture evangelism ng mga nasa sariling bayan ang makatatapos sa Great Commission. Kaya idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani ayon sa Mateo chapter 9 verse 38 at itanong mo sa kanya kung ikaw ba ay isa sa kanila. Asahan mong babaguhin ka ng panalangin ito. Noong sabihin ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na ipanalangin ito, ang sumunod na nangyari ay ang kanyang paghirang ng 12 para maging kanyang mga apostol at isugo sila. Manalangin ka para sa mga mag-aani at maaring ikaw ay maging isa sa kanila. Karaniwang ginigising ng Diyos ang kagustuhan at nagbibigay siya ng mga kaloob at nagbubukas ng mga pinto kapag tayo ay nananalangin at pinag-iisipan ang mga tunay na posibilidad at tunay na pangangailangan. Kumuha ka ng kopya mo ng isang magandang World Prayer Guide na tinawag na Operation World. At manalangin at magbasa at pag-isipan mo ang iyong daan patungo sa mga bansa sa araw-araw. Isipin mo ang mga tao sa mga lugar katulad ng Morocco na mayroong 37 milyong tao at marahil ay halos 2,000 Moroccan Christians na may 20 hanggang 30 na small house fellowships. North Korea, isang bansang hindi tinatanggap ng ibang mga bansa na unti-unting namamatay sa gutom sa ilalim ng communist leadership na walang open witness o church life sa loob ng 70 taon. Saudi Arabia ang headquarters ng Islam kung saan ang mga Saudi believers kapag kanilang nalaman o natagpuan ay ipinapapatay. India na mayroong mas maraming unreached individuals kaysa sa ibang bansa. Kung ang Uttar Pradesh ay isang bansa, ito ang magkakaroon ng ikatlong pinakamalaking unevangelized population sa mundo. 191 na grupo ang nananatiling unreached at unengaged. Malamang na ang nag-iisang estadong ito ang kumakatawan sa pinakamalaking missionary challenge ng mundo. Turkey, kung saan ang Christian population ay bumaba mula 22% noong 1900 patungong 0.21% noong 2010. Ilan lamang sa 73 milyong Turkish Muslims ngayon ang tunay na nakapakinig ng gospel. Pag-isipan mo ang kapatawarang inaalok sa mundo. Take a retreat. Ang punto ng listahang iyon ay upang ilarawan lamang ang mga populasyon na namumuhay sa pagre-rebelde laban sa tunay na Diyos at nakahiwalay sa nag-iisa na maaaring maipagkasundo sila sa kanilang manlilikha. Ito ay nangangahulugan ng pagkawasak para sa mga hindi mananampalataya at isang paglapastangan kay Kristo. Sa Kanya ang mundong ito at Siya ang may karapatan sa katapatan ng bawat isang tao. Ang bawat kaluluwa at bawat estado ay Kanya. Ipinakita ito ni Abraham Kuyper sa paraan na madaling matandaan. Walang kahit isang square inch sa ating buong katauhan na hindi sasabihin ni Kristo na Siyang sovereign sa lahat, akin yan. Si Kristo ay naparito sa mapaghimagsik na mundong ito na Kanyang nilikha para sa Kanyang kaluwalhatian at nagbayad para sa isang amnestiya sa pamamagitan ng Kanyang sariling dugo. Ang lahat ng isusuko ang kanilang kawalang pananampalataya ay mapapawalang sala sa lahat ng krimen laban sa pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Ang mga kaaway ay magiging masayang nasasakupan ng isang walang hanggang kaharian ng katarungan at kagalakan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ang pagsulong ng layuning ito kasama si Kristo ay karapat-dapat para sa buhay mo. Hindi mo kailangang maging isang misyonero para hangaan at isulong ang mga dakilang layunin ng Diyos na Siya'y makilala at mapuri at ma-enjoy ng mga tao. Pero kung nais mong maging ganap na maligaya sa Diyos sa Kanyang pagtatagumpay sa kasaysayan ng pagliligtas, hindi pwedeng magpatuloy ka lang na parang business as usual. Nagtatrabaho, kumikita ng pera, nagbibigay ng ikapu, kumakain, natutulog, naglalaro at pumupunta sa church. Sa halip, kailangan mo munang huminto at lumayo muna ng ilang araw, dala ang iyong Bible at notepad at manalangin at isipin kung paanong ang iyong partikular na oras at sitwasyon sa buhay ay naaakma sa dakilang layunin ng Diyos para gawin ng mga bansa na nagagalak sa Kanya. Paano ka makikibahagi sa dakilang layunin ng Diyos para sa mundo na ipinahayag sa Awit chapter 67 verse 4, naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Ang kahulugan ng iyong pagiging hindi kontento
Ang karamihan sa inyo ay dapat na manatili sa inyong kasalukuyang trabaho at pag-isipan kung paano mas strategic na magagamit ang inyong partikular na mga kakayahan at mga relasyon at mga resources para sa global purpose ng inyong Ama sa Langit. Ngunit para sa iba na nagbabasa ng librong ito, magiging iba ito para sa inyo. Marami sa inyo ang hindi kontento sa ginagawa ninyo. Katulad ng sinabi ni J. Campbell White, ang kinalabasan ng inyong mga buhay ay hindi nakakatugon sa inyong pinakamalalim na mga ambisyong espiritual. Dapat tayong maging maingat dito. Ang bawat trabaho ay may sarili nitong discouragements at panahon ng kadiliman. Hindi natin dapat tingnan agad ang ganitong mga karanasan bilang pagtawag para umalis ka sa trabaho mo. Pero kung ang discontent sa iyong kasalukuyang sitwasyon ay malalim, pabalik-balik at nagtatagal, at kung ang discontent na yan ay tumutubo sa lupang babad sa Biblia, maaring tinatawag ka ng Diyos sa isang bagong trabaho. Kung sa iyong discontent, ikaw ay nagnanais na maging banal, na mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, at maitanghal si Kristo sa iyong nag-iisa at maikling buhay, ang Diyos kung ganoon ay maaaring pinaluluwag ang iyong ugat para mailipat ka sa isang lugar at isang ministeryo kung saan ang malalim na ambisyong espiritual ng iyong kaluluwa ay mabibigyang katuparan. Tunay ngang maaaring makilala at ma-enjoy ang Diyos sa bawat lehitimong trabaho o vokasyon. Ngunit kapag ikaw ay dinala niya mula sa isang lugar patungo sa isa pa, siya ay nag-aalok ng sariwa at mas malalim na pag-inom sa bukal ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Madalang tayong tinatawag ng Diyos sa isang madaling buhay, ngunit palagi niya tayong tinatawag na mas makilala siya at uminom ng mas malalim sa Kanyang nagpapanatiling biyaya. Dapat ba akong manatili sa Amerika? Sinusubukan kong suriin ang aking sariling ministeryo sa paraang ito. Bawat taon sa aming church ay mayroon kaming Missions Week. Nangangaral ako tungkol sa missions, mayroon din kaming guest speakers. Ibinibigay ang hamon. Ang mga tao ay kumikilos patungo sa missions, gumagawa ng mga commitments at sumasama sa Pre-Missions Nurture Program. At bawat taon ay sinusuri ko muli ang aking buhay. Tinitingnan ko ang mga ginagawa ko ayon sa layunin ng Diyos para sa mundo at nang may pagtingin sa hindi kapani-paniwalang kadilimang espiritual at paghihirap ng mga unreached peoples ng mundo. Tinatanong ko ang aking sarili, ito ba ang pinaka-strategic na investment ng aking buhay alang-alang sa layunin ng Diyos na gawing nagagalak sa Kanya ang mga bansa? Tinatanong ko ang aking asawa, Noel, meron ka bang nararamdamang pagtulak para lumapit sa front lines ng unreached peoples? Nakalagay sa aming church mission statement ang salitang spread sa pangunahing posisyon. We exist to spread a passion for God's supremacy in all things for the joy of all peoples through Jesus Christ. Kaya naman, itinatanong ko, naisasakatuparan ko ba ng pinakamabuti ang misyong ito sa tungkuling mayroon ako ngayon? Kapag tinawag ako ng Panginoon, para magbigay sulit sa aking ministeryo sa huling araw, masasabi ko ba, Panginoon, nanatili ako sa Amerika dahil naniniwala akong ako ay pinakakapaki-pakinabang doon sa pagtupad ng inyong layunin na gumawa ng pangalan para sa inyo sa lahat ng mga bansa at para tipunin ang inyong mga tupa mula sa lahat ng mga tao sa mundo? Kapag hindi ko na kayang sumagot ng oo sa tanong na yan, ang pamumuno ko rito kung gayon ay tapos na. At ikaw? At ganun din naman sa marami sa inyo. Paparating ang mga malalaking suliranin. Sana ay tulungan ka ng Diyos. Sana ay palayain ka ng Diyos. Sana ay bigyan ka ng Diyos ng isang fresh vision para maitaas si Kristo sa iyong buhay. Kung ikaw man ay hahayo sa unreached people o mananatili ng matibay at mabunga sa iyong kasalukuyang tungkulin o kalagayan. Sana ay magmula ang kahulugan ng iyong vision sa dakilang layunin ng Diyos na gawing nagagalak sa Kanya ang mga bansa. Sana ang krus ni Kristo ang iyong maging tanging ipagmamalaki. At sana ay masabi mo ng may matamis na kumpiyansa, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang.